Okay lang. May tatanong lang ako, sir. Ano ang hatol mo kay Sara Duterte sa impeachment? Guilty or not guilty? Hindi mo yan, kung pakulong nyo na yan, kung galingan yan. Bakit, sir? Kupal yan eh. Magnanakaw din yung hayop na yan. Kunyari pa yan. Magnanakaw din yan. Hamnado ako. Dapat ba siya pagpaliwanagan sa confidential fund? Hindi na, huwag na. Huwag siya magpaliwanag. Tapos na. Makulong na sana yan. Tatakbong presidente. Bagsak na yan, wala na yan. Negative sa akin yan. Bagsak agad yan. Kahit tumakbo yung presidente, kahit ano pa takbo niya, wala yan. Negative talaga yan. Okay po, sir. Thank you po. Yan po ang inyong opinion. Salamat po. Ang init. Hindi ko kaya yung mga bitaw ng mga kababayan. Kaya na, nakita nyo. Kita nyo mga babayan ha, isa sa na-interview sa Kali Survey, kung tatakbo ng presidente ay ayaw daw niya, negative daw sa kanya. Puking ina mo, sa'yo lang negative, adik ka siguro, hayop ka. Itong mga ganito mga tao, talagang gigil na gigil, no? Pinagmumura pa si Inday Sara. Siyempre, hindi, baka tulak ka ba, boss? Ha? Isa ka ba sa sinusugod ng Duterte dati at ikaw ay nakaligtas? Nakita niyo yung mga Kalye survey? Gusto nila? Si VP Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi nila, gusto na namin maayos. Mas gusto namin yung nakaraan ng presidente yung tatay niya. Dahil nga, kasalanan talaga ni Marcos Soto at ni Romualdez. Binaboy niyo Pilipinas. Kasalanan ninyo. Binaboy niyo Pilipinas. Kaya yung mga tao, kumakampi na ngayon kay VP Sara Duterte. Kayo may kasalanan nito. Hindi pa man nagsisimula ang speech ni Vice President Sara Duterte, naging emosyonal at naluha na siya sa harap ng mga Davaoenyo. Nangyari yan sa dinaluhan niyang event sa Philippine Association of Local Government Accountants sa Davao City. Nang magsimula na siya, muling naiyak ang bise. Bigla raw kasi siyang nangulila sa lungsod at sa buong Mindanao. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Eto mga kababayan, finish na ang laban. My goodness! So ayan mga kababayan, napanood nyo yung preview kay Boss Banat Bay. Nakita nyo, naiyak si VP Sara. Isa ba itong senyales na si Tatay Digong ay maaari nang makauwi? So ito ang pag-uusapan natin at kung bakit din na maraming mga kababayan natin na talagang mas gusto na ang pamilyang Duterte at ang ating magiging Pangulo sa 2028 BP, Sara lang malakas. So eto mga kababayan, bakit nga ba si Tatay Digong ay maaari nang makauwi? Ito ang sabi ko sa inyo, baka sabihin nyo fake news na naman. Kasi pag nanalo si BP Sara sa 2028 mga kumare ko, sure bull na makakauwi ng Tatay Digong. Siyempre, Pangulo na eh. Pangulo na ang anak eh. Siyempre ngayon ay hindi pwedeng makauwi kasi nga panggigipit. At siyempre hanggat nandito kasi si Tatay Digong sa Pilipinas ay tawag dito, malaking posibilidad na si Inday Sara ay mananalo. Kasi nga pagka si Tatay Digong ang nag-ikot sa Pilipinas, mga kababayan, ay sure bull, 100% talaga ang suporta ng ating mga kababayan. So ito mga kababayan, kung bakit naiyak itong si BP Sara ay syempre na-miss niya yung Mindanao. At syempre naalala niya pagka ganyan mga okasyon or ganyan pagtitipon, nandyan si Tatay Digong kahit uugod-ugod na yan, pupunta yan, ganun siya kasipag si Tatay Digong. So sa nangyaring panggigipit sa pamilyang Duterte at lalong-lalo kay Tatay Digong at ay siya dinala sa dahig na hanggang ngayon ay hindi natin makita yung kanyang anino, hindi man lang maipakita, no? Kahit sana ma-video call man lang, makita natin nagsalta si Tatay Digong, sobrang sayang-saya na ang mga Pilipino. So sa kabila ng lahat mga babayan ko, mga kumare ko, ay patuloy na lumalakas at tumataas ang ratings ng ating BP Sara, Inday Sara. At sa 2028, imposibleng matatalo po talaga tayo. At yung mga tanso vlogger, yung mga tanso, syempre, sasabihin nila, hindi mananalo yan, lalong-lalo si Gidon. Syempre, sabihin yan, mananalo, hindi na mananalo yan. Kasi mga bulag yan mga yan eh. Mas gusto nila sa mga kawatan. Mas gusto nila sa kawatan ang mapunta ang Pilipinas. Tulad ng sabi ni Boss Banat Bay sa survey, laging perfect, no? Nung survey kami, kung napanood nyo, o shoutout sa mga nakapanood kay Boss Banat Bay, nung nagsosurvey kami, ay talagang pinakahain ng alikabok, no?
pinakain ng tae ang mga kalaban. Ganun po kalupit ang Duterte. Lalong-lalo yung PDP laban noon, di ba? Panalo sa survey. Biglang may mga hindi pumasok sa survey tulad nila Bam Aquino ay biglang nanalo. Ganun na po ka mga kademonyo ang mga nakaupo sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Kaya mag-iingat po tayo sa pagboto ngayon, no? Lalo mag-eleksyon. Pag nag-eleksyon, labasan na naman yung mga kinorekot, mga kinurakot nila para ipamudmod sa mga mukhang pera na tumatanggap ng lagay. O di kasalanan nyo rin kung bakit naupo yung mga yan dahil tinanggap nyo yung mga suhol para iboto sila. O ano ngayon, sino nagsasaper? Di babawiin din nila yung mga pinangbigay sa inyo na pang 5 kilong bigas o pang 5 sardinas. Huwag nyo po sana susunod ipagpalit ang inyong boto sa mga tao na mga pulpol na nagbibigay ng padulas o yung bayad para iboto sila. Maawa naman po kayo sa Pilipinas at maawa kayo sa inyong mga anak. Kasi pagka yung mga yan, naiboto na nyo, hindi na ho kayo kilala niyan. Kilala na lang ho kayo ng mga yan pagka po oras ng eleksyon at lumalabas po yan pagka oras na ng eleksyon. Hindi tulad ni BP Sara, mga kababayan, ay pagka kahit hindi oras ng eleksyon, mga kababayan, talagang nag-iikot po yan. Hindi tulad ng mga pulpol, iikot lang yan, makikikamay lang po sa inyo pag oras ng pangangampanya at meron maiaabot sa inyo. Ay, sasabihin ng mga tao, ay, maraming salamat, congressman. O yan, senador, ganito, marami nagbigay. O ganyan, nagbigay ng tulong. Kita nyo mga babayan, nagbibigay lang sila pag malapit ng eleksyon. Hindi nyo ho ba napapansin? Pero pagkatapos na ng eleksyon, mga ilang taon na makaupo na sila, ay talagang wala na. Hindi na ho kayo maalala. Hindi ko naman inalahat, mga kababayan ko, mga kumare ko. Meron pa rin talaga na kahit tapos na ang pangangampanya at nakaupo na sila, talagang nakikita po yung kanilang galaw na totoo yung kanilang mga pinangako. Yun nga yung ating ibinablog, yung ating bablog natin yan. Pag si BP Sara na tulad ng ganyan, di ba? Kita nyo si BP Sara talagang napakasipag, talagang dinudumog po ng mga kababayan natin. Kahit saan man po siya magpunta, daig pa po ang artista, mga kababayan ko. Kaya galit na galit si Dilima, si Trillanes, kinakabahan na, nawawala na. Nako po, eto panoorin nyo mamaya. At si Boss Banat Bay, grabe, pinagmumura ang mga demonyong kawatan, gigil na. Oo, at ay talagang nakakagigil. Ito, sasabihin ko sa inyo, may papanood ako sa inyong isang Kali survey na talagang meron pa rin galit na galit kay BP Sara, mga kababayan ko. Talagang galit na galit. Alam nyo na kung bakit galit na galit ito. Papanood ko sa inyo, mga kababayan. Oh, wait lang. Ito, mga kababayan ko, ang isa sa Kali survey na napanood ko, isa-share ko po sa inyo. At ay, hindi ko alam kung bakit galit na galit yung tao na to. Panoorin nyo, mga kababayan. Ito. Tanong, boss, okay lang? Ayan ha. Tanong, sasama ka sa vlog, okay lang ba? Okay lang. May tatanong lang ako, sir. Ano ang hatol mo kay Sara Duterte sa impeachment? Guilty or not guilty? Hindi mo yan, kung pakulong nyo na yan, kung galingan yan. Bakit, sir? Kupal yan eh. Magnanakaw din yung hayop yan. Kunyari pa yan. Magnanakaw din yan. Hamnado ako. Dapat ba siyang pagpaliwanagan sa confidential fund? Hindi na. Huwag na. Huwag siya magpaliwanag. Tapos na. Makulong na sana yan. Tatakbong presidente. Bagsak na yan. Wala na yan. Negative sa akin yan. Bagsak agad yan. Kahit tumakbo yung presidente, kahit ano pa takbo niya, wala yan. Negative talaga yan. Okay po, sir. Thank you po. Yan po ang inyong opinion. Salamat po. Ang init. Hindi ko kaya yung mga bitaw ng mga kababayan. Ayan na, nakita nyo. Kita nyo, mga babayan, ha? Isa sa na-interview sa Kali survey, kung tatakbo ng presidente ay ayaw daw niya, negative daw sa kanya. Puking ina mo, sa'yo lang negative. Adik ka siguro, hype ka. Itong mga ganito mga tao, talagang gigil na gigil, no? Pinagmumura pa si Inday Sara. Siyempre, hindi, baka tulak ka ba, boss? Ha? Isa ka ba sa sinusugod ng Duterte dati at ikaw ay nakaligtas? Galit na galit ka? Alam nyo, mga kababayan ko, ang sabi ni Attorney Coltman, at ang sabi rin ni Tatay Digong dati, wala naman siyang sinabi na patayin mo. Kahit hindi naglaban, patayin mo. Meron ba siyang sinabing ganun? Wala naman siyang sinabi, huwag nyo rin idadamay ang mga sibilyan. Meron ba siyang sinabi na patayin pati mga sibilyan? Siyempre, sa oras na mga ganyan ng mga labanan, minsan, pamilya ng sinusugod, talagang umaawat. Kung nagbabarilan na, maladamay talaga. Pero walang sinabi si Tatay Digong na patayin mo, no? Pag sinabing lumaban, yun. Kung naglaban. So mga babayan ko, pero bakit ang mga tao ay may mas gusto pa rin si Tatay Digong sa pamamalakad niya kahit sa abroad?
Charot po sa mga OFWs dyan, mga nanonood ngayon, no? Bakit sa abroad, mas gusto nila si Tatay Digong? Kasi nga daw po, yung kanilang pamilya na iiwanan sa Pilipinas ay talaga pong safety, no? Talagang hindi sila nag-aalala dahil ay kahit umuwi ng gabi ang kanilang anak, na galing sa school o galing sa trabaho, yung kanilang asawa na iniwan sa Pilipinas, ay sureball po na makakauwi at hindi ma-hold up at hindi masasaksak ng mga demonyong kawatan. Ngayon po mga babayan, ay talaga naglagana po ang mga demonyong kawatan na hindi naman po na ipapalabas sa live stream media. Hindi ko alam kung bakit, no? May pailan-ilan. Kasi nga po ay sobrang negative na po ang Pangulong si Bongbong Marcos. Kung madadagdagan pa at binabalita din yung mga karahasan na nangyayari sa Pilipinas, ay baka mag-negative 100 na eh. Ngayon negative 3 no nakaraan, di ba? Umangat na ba? My goodness. Nako, yari ka dito, Bongbong Marcos, si Trillanes, yari kayo dito kay Boss Banat Bay. Panoorin yung mga kababayan ko hanggang sa dulo. Kasi nireactionan ko lang itong video na to at baka gusto mong panoorin sa dulo, ay talagang malupit talaga to. Oo. Eh kung sakaling naiyak si Inday Sara dahil alam niya na palapit na ng palapit ang pag-uwi ng Tatay Digong, deserve na dapat na makauwi si Tatay Digong dahil matanda na siya. Alam niyo, napakasarap sa puso ng mga talaga nagmamahal sa Duterte yung makita mo na si Tatay Digong ay makauwi pa ng buhay at kung sakaling siya man ay pumanaw na, mismong dito sa Pilipinas siya mamamatay. 'Di ba, napakaganda nun, pero si Tatay Digong handa na po siyang mamatay kahit ay nasa dahig siya. Importante, nagawa niya yung maayos ang Pilipinas. Kita nyo si Bongbong Marcos nangaagaw ng mga proyekto ni Tatay Digong. Wala na siyang maagawang proyekto. Kanya yung mga proyekto ng mga flood control na pinagmamalak niya 5,000 mahigit ay sablay. Dito pa ang naging dahilan kung bakit ay nagkaroon ng napakatinding korupsyon. Biruin mo si Trillanes, nasaan ka natin nakakabus itong demonyong Trillanes na to no? Biruin mo, isa pa rin siya pala na dinadaanan, no? Pinagdaanan or isang supplier din or yung nagiging dahilan kung bakit nakakarating sa ICC yung $2 million talagang pera, no? Talagang pera po talaga ang pinag-uusapan dito kasi hindi magkikilos si Trillanes kung walang pera yan hindi ba? So sino nagpapatakbo sa kanya? O kayo na sumagot, sino ba magpapatakbo? Di ba, si Tambaloslos at si Bongbong Marcos. Di ba? Yan din naman ang ulo at dulo kung bakit si Tatay Digong ay nandoon. Ginamit nila si Trillanes, yung mga asong ulol nila, yung mga attack dog nila. Sabi nga ni Manong Chavez, yung mga attack dog, yan ang titira. Hindi naman titira si Bongbong Marcos, si Tambaloslos. Siyempre, meron sila mga attack dog tulad ng mga nakaraan ng mga tanso vlogger, mga trolls, yan ang mga attack dog na binabayaran. Diyan po napupunta ang mga tax natin na mga naiipon ng gobyerno pero napupunta sa mga maling mga demonyong mga kawatan na mga hayop talaga nakakagigil ang init na ngayon. Siyempre naaalala mo mga babayan, matagal na po tayo nagbablog at matagal na tayong nakikilaban sa pagiging DDS. Kami po, legit po kami Banateros po ito. Isa po ako sa miyembro ng Banateros vloggers nila, Boss Banat Bay and Tol J. Shoutout kay Master Judea, Boss Dada, ayan, sila Sir JR, Boss JR. At ay syempre, malapit na. Magsa-survey tayo, ipapakita natin sa inyo. Pag inutusan na kami ni Boss Banat Bay, na lumabas kung sino ba talaga ang malakas ba si Hontiveros Virus or si Robredo. Malakas ba kayo talaga? Kaya nyo bang tapatan ng Duterte? Nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo pag lumabas kayo sa lansangan na tapos kung wala kayong pambayad sa mga sasama sa inyo, wala kayong pera. Kung wala kayong, marami palang pera yan mga babayan, no? Alam nyo, ang mga Duterte, yung mga supporter niyan, walang bayad yan, napakadami. Kasi hindi naman talaga si Tatay Digong magbabayad yan. Kuripot si Tatay Digong kasi yung pera na yan ay para sa taong bayan. Hindi dapat yan gamitin sa mga eleksyon. Kung gusto mong suportahan ng Duterte, sumama ka. Ipang-kampanya mo. Tulad ng ginawa natin noong nakaraan, nagkakampanya tayo ng PDP laban. Napakaraming nanonood, napakaraming sumuporta, napakaraming boto nakuha natin kahit paano malit lang tayo subscribers. Pero nakatulong po tayo sa PDP laban lalo pa ngayon. My goodness, lalo pa ngayon si BP Inday pa. Soon as possible dapat maging presidente na po itong si BP Sara dahil ay sobra ng napakadami ng kawatan na marami ng scammer ngayon, marami ng rapist, marami ng mga hindi palawanag, marami magnanakaw, maraming addictus, benedictus, kahit saan lugar, kahit dito sa bundok, kahit saan napakadaming addictus, benedictus
na talaga naman ay ginagawa nila magnakaw para lang sa kanilang mga bisyong puking ina nyo. Nakakagigil na kayo, nakakaperwisyo na kayo, hindi kayo magtrabaho. Puro mga payat na kayo. Wala na kayong, hindi na kayo kumakain, hindi na lang puro gamot na lang mga pinagtitirahan yung mga hinayo pa kayong mga hindot kayo. Ay! Pongeta. So hanggang dito lang to mga babayan na panoorin nyo itong full video kay Boss Banat Bay at sana kung nagustuhan mo itong ating vlog at kung gusto nyo murahin yung napanood nyo ng pinagmumura si BP Inday, murahin dyan sa comment section at para sumikat yung damuhong yan. Alam nyo, ang mga galit lang naman namang sa Duterte, yung mga kanilang mga negosyo mga nalugi. Yung iba, yung mga kumpare nila na mga supplier mga nagkawala, ginurgur ba naman ng mga pulis naglaban At nandaan nyo, walang sinabi sa Tatay Digong na gurgurin ang mga hindi lalaban at gurgurin ang mga inosente. Wala siyang sinabing ganyan. Ba't yung ginigiit? Sabagay, mga tanso vlogger yung mga nagsasabing ganyan na mga galit na galit kay Tatay Digong at sa mga Duterte. Saan kaya pupulutin ang mga tanso vloggers na to pagka si BP Inday na ang naging presidente? Kakainin namin kayo ng buo. So ganito mga kumare ko, mga kababayan ko, kung nagustuhan mo tong ating vlog ni Boy Sardinas, don't forget to share and like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mare, yan, yung mare ko dyan, mapuli ang mga lips dyan, yung mga share ko, maraming salamat sa inyo ha. Panoorin nyo hanggang sa dulo kasi malupit itong papapanood nyo ng full video kay Boss Banat Bay. So ano pang hinihintay mo? Panoorin mo na to, let's go! Alam nyo mga kababayan, hindi ho ito biro dahil talagang makikita natin dito ang mga nangyayari habang palapit ng palapit ang eleksyon. Talaga nga namang matindi ng matindi, pero aside from that, makikita rin natin yung matinding pagbagsak ng gobyernong ito, lalong-lalo na sa ratings. Hindi ko sinasabing pagbagsak yung ibagsak, hindi yun. Ibig ko sabihin ng pagbagsak ng tiwala ng mga Pilipino, pagbagsak ng trust rating ni Pangulong Marcos. Ang sagwa, hindi ko hindi nasusuka ako pag sinabing pagbagsak at saka para bagang hindi maganda sa pakiramdam yun 'di ba? Whether you like the person, presidente yan dapat sana hindi ganoon kasi bit-bit niya tayo I mean, driver siya nung sinasakyan nating jeep, 'di ba? O driver siya nung sinasakyan nating bus. Hindi ka matutuwa kung bumabagsak na yung driver mo, nakakatulog na. Di ba? Ba't ka matutuwa? Nasa isa kayong bus. Nasa isa kayong sasakyan. Masakit yun yung gano'n bang pakiramdam. Pero wala tayong magagawa, katarantaduhan nila yan Nagpuyat sila Kaya sila babagsak, aantokin sila. Nagigets yung ibig ko sabihin? Ganun na, hindi ako natutuwa na babagsak ang ating presidente, wala nang tiwala sa kanya ang taong bayan. Kasi hawak niya tayo Diba? Hawak niya tayo. Pero gayon pa man, kasalanan talaga niya Diba? Bakit ba kasi siya nagsalita ng 5,500 na flood control? Nagalit tuloy. Kasi sinungaling ka eto sa'yo. Diba? Ganun na nangyari. Pero gayon pa man, mga kababayan, sana tayo patuloy na kumapit dahil alam nyo may magandang mangyayari. Ako nararamdaman ko na. Naku, napanood nyo yung video? Kung hindi nyo napanood, panoorin ninyo. Ang laki ng namimiss ninyo pag hindi nyo napanood yung video na in-upload ko kagabi. Napakaganda nun, yung aming interview kay attorney. Kasi maganda ho yung kanya mga sinabi na doon. Mamaya, may mga ipiplay pa tayo dyan na mga interview niya at mahahalaga yung kanyang sinasabi. Alam mo, nung nakausap namin si attorney, hindi siya nag-i-stutter. Hindi siya yung tipong nag-iisip kung ano yung sasabihin. Ibig sabihin hindi siya scripted baga. Kung ano talaga yung alam niya, yun talaga yung kanya sinasabi. At hindi siya politiko magsalita, yung para bang may reservation. Wala siyang ganun. Kung ano talaga yung totoo, sasabihin niya. Whether you interpret it as good or as bad, di ba? Wala siyang pakialam doon sa perception. Basta sa kanya, he will tell the truth. Let it be. Bahala na kayo mag-interpret. Basta sasabihin ko yung totoo. Yun yung mga gusto ko Yan ang mga yan ang mga Duterte ideology. Yung basta magsasabi kami, bahala kayo kung tatanggapin nyo o hindi. Kasi pagkakatotohanan, tatanggapin ng taong bayan yan. Di ba? Pero kung ikaw ay nagsisinungaling, meron ka mga prepared speech, prepared something, o meron kang para bagang tinuturo sa'yo yung PR para kung papaano sumagot. Eto hindi.
Ang lakas ng loob. Pero panoorin mo po muna natin itong nangyari kay BP Sara Duterte. Bumigay na po si BP Sara Duterte. Naku po. Di maganda, pero nakakatuwa. Ay, bakit? Ito, panoorin natin. Naiyak si Vice President Sara Duterte nang magkaungkatan ang nakaraan. What if daw? Mayor na lang ang tinakbo niya noong 2022 at hindi tumakbong Vice Presidente. Ariya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Alam mo, naiiyak siya kasi hindi niya akalain eh. Yung pag-announce niya, nakita niyo isang araw, diba, sa Iligan, yung pag-announce niya ng tatakbo kong presidente, that is a very risky move. Diba? Kasi baka sabihin ng iba, ma-frustrate yung iba, apakaaga naman ito. Diba? Kasi alam naman natin yung iba, alam na natin yan sa kasaysayan ng Pilipinas eh. Diba? Na hanggang kaduluduluhan bago mag-declare na tatakbo, para nga naman hindi atakihin, hindi siraan, at the same time, alam mo yun, merong suspense, ika nga, di ba? Pero si BP Sara Duterte, unique eh. Kung yung tatay niya, huli, magsabi. Di ba? Ano pa nga eh, ano tawag doon? Yung substitution pa, huli. Eto, sobrang aga. Hindi natin alam kung tatanggapin ng tao, pero grabe ho, doon sa Iligan, dito sa Davao, talaga nga naman yung response ng tao, nakakaiyak, nakakaluha. I cannot imagine kung paano magiging rally ni BP Sara Duterte. Honestly, alam niyo kung bakit? Kasalanan nito ni Marcos eh. Kasalanan nito ni Marcos, kasalanan to ni Romualdez eh. Masyado nilang inapi si BP Sara Duterte. Pagkatapos, tingnan ninyo yung picture ah. Pagkatapos mag-giveaway ni BP Sara Duterte kay Marcos, pagkatapos na mag-giveaway at tulungan, dalawa yun, mag-giveaway, siya na munang tumakbong presidente at tinulungan niya si Marcos. Tapos, ganito ang gagawin kay BP Sara Duterte. Ganito ang gagawin kay Pangulong Duterte. Na alam naman natin yung tao talagang ang pagmamahal kay Pangulong Duterte wagas. Tapos, babastusin mo yung matanda. Yung inilagay mo nahuhuli sa kanya ay isang buwakan ng inang bastos. Sa tingin mo yung tao hindi nakikita yun? Yung mga hindi ko nga kilalang nasa politika nagko-comment eh. Mapa Gen Z, mapa Gen X, lahat ng generation na hindi sila involved in politics ha. Pero nung nakita nila si Pangulong Duterte na kinidnap at dinala sa dahig, sila mismo umiyak yung puso eh. Tapos pagkatapos doon, inaapi mo pa yung anak. Pagkatapos mong apihin yung anak, sana kung gumaganda ang buhay nila. Hindi eh. Utang ina, walang perang pampagamot dahil ninakaw ninyo sa PhilHealth ang pera. Nagkamatay-matay na ang tao dahil sa pagnanakaw ninyo sa PhilHealth. Doon sa flood control. Inubos ninyo ang pera na sana mapapakinabangan ng taong bayan. Ang ganda ng bill, ipinatigil ninyo dahil lang kayo ay mga ganid sa kapangyarihan. Ano pa? Yung sanang classroom na makakapag-aral ang mga bata, anong ginawa ninyo? Pati yung putang ina nyo, ninakaw nyo. Tapos expect ninyo na matutuwa ang taong bayan sa inyo dahil sa putang inang 20 pesos na kadiwa na bigas na yan? Leche kayo. Kasi hindi lang kayo bastos, binabuy nyo talaga. Tinigil nyo lahat ng proyekto. Nung natapos yung proyekto ni Duterte, inangkin nyo pa. Diyan kayo kabastos. Tapos expect nyo yung tao matutuwa sa inyo, mga animal kayo? Ne-expect ninyo na sila ay magdidiwang sa inyo, mga ulul. Kaya yung, alam mo, yung response ng tao ngayon kay BP Sara Duterte, galit yan sa administrasyon ni Marcos. Galit yan sa pinaggagawa mo, Marcos at Romualdez. Sa pang-aapi ninyo sa taong bayan. Tapos yung mga nagsasalita, ano ginagawa ninyo? Kinakasuhan ninyo. Ano pa? Sisiraan ninyo, tatanggalin nyo sa kamera. Si Gutesa, saan nyo dinala? Tinanggal nyo sa Pilipinas. Pinilit ninyo. Ayan ay according sa abogado ng mga Marines. Tinakot ninyo. Ano, expect ninyo matutuwa kami? Tapos putang inang pantabla nyo si Norman Mangusin? Hindot kayo?
Yun ang ipagmamalaki ninyo? Unjust vexation? Ipipresenta ninyo? Pag-uusapan natin yan, mga king-ina ninyo. Alam ninyo, makinig kayo sa akin ha. Ako, alam ninyo, bad trip ako dyan sa pukin ng inang norma na yan. Bullshit ako dyan, galit ako dyan. Ilang beses din akong binanatan yung animal na yan. At binanatan ko rin yan dahil napakayabang, napakahambog. Pero yung ginawa ninyo na pagpresenta ay isang katarantaduhan. Bakit nyo ginawa yon? Itinapat nyo yun dahil dun sa lumabas yung 18 na Marines at Army. Pantapal nyo yun eh. Pantapal nyo rin yun sa interview kay BP Sara Duterte. Si Sir Jack, kinasuhan ninyo. Hindi ko kampito si Francis Leo Marcos sa busit ako dyan sa animal na yan. Busit na busit ako dyan. Pero maling-mali yung ginawa ninyong yun. Magalit na kayo, baka sabihin ng mga anti-FLM dyan, pro-FLM ako. Hindi, wala akong pakialam dyan sa buwakan ng inang yan. Ang akin, ito. Tanggalin mo yung mukha ni FLM doon. Maling-mali yung ginawa ninyo. Tanggalin natin yung mukha niya. Magpipresenta kayo because of unjust vexation na available naman na mas mababa pa nga yan sa cybercrime o sa cyber libel. Sasabihin ng iba, kasi marami siyang in-scam. Oo, but that warrant is not for the scam. That warrant is for the unjust vexation. Hindi yun pang scam. Kung meron ng warrant for scam, okay, go, panalo yan kasi malalim yan. Matindi yan. Pero at that time, ang warrant pa lang is unjust vexation na napakababaw. Na kinampihan ninyo si Makagago dahil tao ni Romualdez yan dati? Yan ba ang dahilan? O yung ano nyo dyan, bida-bida? Alam mo, yung mga pulis na naandun? May ilan dun, meron akong link. At ayaw nila yung ginawa. Kasi alam nilang mali yun. Alam nilang mali. Yun yung nahuli mo ng durugista, tinatakpan nyo mukha eh. Naalala ninyo? At tandaan nyo ito ha. That is slander. You know why? Kasi hindi pa naman convicted yung mama eh. Pero ang dating doon, paninirang puri na yon. Sinisiraan niyo yung mama na hindi pa convicted. Although sira naman talaga yung mama. Sira naman talaga si FLM. Pero gayon pa man, mali kasi yun eh. Kasi tandaan ninyo, ang batas ay batas. Kung ilalagay mo sarili mo doon at ganun ang ginawa, papalagan ko pa rin. Kasi nga, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan, mali talaga yung ginawa na yun. Slander yun. Sinira niyo yung reputasyon ng tao, hindi pa convicted dyan. Kaya nga, tandaan ninyo, yung anak ni Remulla, na nahulihan, di ba binler nyo ang muka? Bakit? Kasi ang dahilan ninyo, hindi pa naman convicted yung tao. O tama, hindi naman talaga siya convicted pa at napawalang sala siya. O so binler ninyo. Pero ang kaso nun, droga. Ito, unjust vexation. Hindi nyo binler. Nilabas nyo pa, pinresinta at ito pa pinakamatindi. Akin niya, forgivable pa yung ipresenta mo siya eh. Forgivable pa kahit paano, mapapatawad pa kayo dun. Pero yung ilagay nyo si Makagago dun at tatalakad ni Makagago, asan sa libro yan? Asan sa rules and regulation yan? Napababayaan ninyo, papupuntahin nyo doon yung nag-aakusa sa kanya at mumurahin siya? Again wala akong kinakampihan dito. Ang sinasabi ko dito, mali yung ginawa nyo. Mali. Pasensya na kayo. Mahal ko ang PNP. Maraming professional dyan. Yung PNP chief natin ngayon, professional. Napaka-professional yung PNP chief natin ngayon. Sa tingin ko. Pero, bakit yung mga tao niya ganito ginagawa? Ito, kagagawan lang ba ito ng Napolcom? Sinusunod nyo lang ba Napolcom? Ako, ito lang ang basa ko dyan eh. Panakip butas ito. Ginawa nila ito dahil alam naman natin maraming bullshit kay FLM. Kasama na ako dun. Ginawa nila ito para magalit kay FLM. At pagtakpan yung press con o press briefing na nangyari ng mga security ni Zaldico. Yun ang dahilan. News black, alam hindi nyo na-observe? News blackout sila that day. That day na lumabas. Sabay-sabay yan. Kasi nakamonitor kami. Lumabas yung kay Sir Jack, lumabas yung kay Norman Mangusing. Ang focus ng media itong dalawa. Inang media yan, bayaran kasi mga animal kayo. Oy, binulong sa amin kung sino yung media. Ayoko na lang sabihin sa inyo. Basta masarap ang tinapay dun.
Eto, dalawan to, pinokus. Dito sa wala. Pero pinuna natin yun, di ba? Nagmura pa tayo nun, kinagabihan. Nagkita-kita kami, minura ko yun. Sa video. Kinabukasan lumabas. Alam nyo bakit ganun? Alam nyo ba't ganun na nangyari? Kasi meron silang PR. Meron silang PR na nagkokontrol ng istorya. Malamang sinabihan pa ito mga media, tahimik muna tayo ha. Hahanapan muna namin ng butas itong mga pangyayari. Bago kayo magsalita, wait lang. Antayin natin ang kumpas ng PR. Kinabukasan, agad-agad. One, nalaman kung kaninong plate number yung naghatid. Ang galing, ang bilis. Second, ano pa? Hindi, obserbahan ninyo. Second, pinasagot kagad nila ang AFP. Tapos yung media, yun ang binalita. Kung napanood nyo yung interview namin kay attorney, napanood ninyo. Yung Army, yung AFP, nakasulat lang pa lang doon, iniimbestigahan pa kung sila ba ay tunay na Marines o hindi. Pero ang sinabi na kagad ng Army, hindi daw. Paano nila pasisinungalingan? Sabi nga ni attorney, merong kaming mga number. Kasi may number ang military. Meron silang mga number. Yung kanilang parang ID number. Hindi nila kayang pasinungalingan yan. Pero ni-report kagad kinabukasan nung buo na yung istorya na pang-defense sa kanila. Doon pa lang ni-report, na-delay ng one day. You know why? That's what you call humihintay ng kumpas sa PR. Kasi ang PR ang nagko-control ng kwento. Okay, sige. Ganyan kayo katarantado, niloloko nyo ang mga taong bayan? Ito ang resulta. Anong relationship nun? Tandaan ninyo, habang tinatarantado ninyo ang taong bayan, habang tinatarantado ninyo ang mga netizens, ito ang nagiging resulta. Overwhelming support kay VP Sara Duterte. Ako nga, daming kong kilala eh. Hindi sila maka Duterte. Nung nag-announce si VP Sara Duterte, sabi nila, ito na. Ito nang aayos. Nakita niyo yung mga kalye survey? Gusto nila si VP Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi nila, gusto na namin maayos. Mas gusto namin yung nakaraan ng presidente yung tatay niya. Dahil nga, kasalanan talaga ni Marcos Soto at ni Romualdez. Binaboy niyo Pilipinas. Kasalanan ninyo, binaboy niyo Pilipinas. Kaya yung mga tao, kumakampi na ngayon kay VP Sara Duterte. Kayo may kasalanan nito. Hindi pa man nagsisimula ang speech ni Vice President Sara Duterte, naging emosyonal at naluha na siya sa harap ng mga Davaoenyo. Nangyari yan sa dinaluhan niyang event sa Philippine Association of Local Government Accountants sa Davao City. Nang magsimula na siya, muling naiyak ang bise. Bigla raw kasi siyang nangulila sa lungsod at sa buong Mindanao. Nakita na kayo sa ako ang mga kauban kaniante sa City Hall. Nostalgic ko na ate na ko ang kamingaw sa Davao, sa Mindanao. Tanong pa ni VP Sara, paano raw kung hindi na lang siya tumakbo sa pagka-vice presidente noon? Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga nakaganina, nakauna-una ko sa ako ang kaugalingon. Kung sa kahaon, nidagan na lang ko o mayor. Wala na lang ko nidagan o vice president. Unang naging vice mayor ng Davao City si Sara noong 2007, kalaunay ilang beses siyang nahalal bilang mayor. 2022 naman ang tumakbo at manalo siya bilang vice president kasama ang kanyang katandem at nooy ka-unit team na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kahit na-miss niya raw ang Davao City, paglilinaw niya, Yun, wala na, finish na. Finish na. Di ba? Ano na yun? Sabi niya tatakbo siyang presidente, finish na. Okay na ng pagdagan sa presidente, nagkasinabot na taan ng tanan. Yo! hindi na nagpaunlak ng panayam si VP Sara matapos ang event. Halos isang linggo na mula nang inanunsyo ni Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo sa 2028 elections. Matipid ang naging reaksyon dyan ng Malacanang at sinabihan siya ng good luck. Parang kayong media, matipid din kayo, hindi kayo nagkomento doon sa napakagandang interview ni VP Sara Duterte. Ano, inggit? Inggit ba yun? O talagang ano lang kayo? Ayaw nyo lang yung mga magagandang balita. Ewan ko sa inyo. Yan talaga mga media. Oh, by the way, highway Speaking of Sara Duterte, nakikita nyo ba yung aking sombrero?
Oh, kita niyo yung sombrero ko na yan? Gusto ko mamigay niyan eh. Oo, sa mga mag-share ng video natin, magpipili tayo. Sa mga mag-share ng video natin, pipili tayo at magpapadala tayo. Anarot! Namo! Sama na ugali. Anarot! Mamimili tayo ha, yung mga mag-share ng video natin ha. Tapos kukunin mo yung address, padala mo ng bulaklak. Hindi. Kunin mo yung address. Si Anarot lang magme-message sa inyo, wala nang iba ha. Oh, pagkakuha mo ng address, wag naman sa ibang bansa, napakahirap magpadala sa ibang bansa. Ipapadala natin ng sombrero. Ayan o, Banateros for Sara Duterte. Yun. Hay nako. Anyway, kita nyo naman, di ba? Ito yung sinasabi natin na na napaka madamdaming ng ating Vice President. Kasi alam mo ito sabi nga nila, bakit si Vice President para atang ma-emotional? Alam mo, sa totoo lang, tama naman. Sometimes talaga you have to be strong when emotionally strong when you are a leader. Pero somehow, sabi ko nga, that softness of heart is something na it shows something. Na yung kanyang compassion, yung kanyang pagmamahal, ay kitang-kita mong nandyan. Nakita naman natin yung tapang ni BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte, kung tapang ang tapang, nakita ninyo humarap sa camera. Nagto-throwback nga yung mga video niya ng Quadcom. Nyatang ina, hindi makaimik yung mga congressman, parang tuta eh. Diba? Kita niyo yung tapang ni BP Sara Duterte. Pero dahil talaga sa tindi ng pagmamahal niya sa mga kababayan niya, ganito yung kanyang emotion eh. Talagang love for the country. BP Sara Duterte, ibawi mo kami. Yun lang, sa akin, yun lang pinangamensahe ko. Ibawi mo kami. Dahil, alam mo, kasi para magkaintindihan tayo, panoorin nyo yung video kahapon. Napakaganda ng video eh. Panoorin nyo. Bago nyo ito ituloy, stop nyo muna to, i-play nyo muna yung video kahapon, yung Vox Populi kagabi. Meron kaming exclusive na naman na interview ng matagal, 2 oras na interview yun doon si attorney. Panoorin nyo na maintindihan ninyo yung sinasabi ko pagdating sa mga nangyayari sa bayan natin. Alam mo ba, sabi nga niya sa BSP na mismo nagsasabi, pag ganun, pag tayo in 2 years, lulubog talaga tayo. This is not a joke. Hindi na ito joke. Yung paglubog ng bansa natin, every one of us, it's either baka wala ng kuryente, wala ng tubig, wala ng mga negosyo, bagsak na talaga, sobra. Bakit? Maraming mawawala ng trabaho. Maraming nagsasasara mga factory, mga negosyo. Dahil nga, kitang-kita nila yung corruption. And ladies and gentlemen, if we're not going to do anything about this, wala mangyayari sa bayan natin. Diba? Again, constitutional and lawful ang aking panawagan. Constitutional and lawful. Dapat na po tayo mag-ingay. Kasi ganito yan eh. Ano ba ibig sabihin namin pag nananawagan yung mga sundalo? We have to put pressure in the government. Put pressure sa mga institusyon. Halimbawa, kasi tinatanong ng iba, bakit daw ba nagsampa pa sa ombudsman? Kasama nga daw di umano yung ombudsman na dating DOJ secretary. Wala talaga tayong pag-asa at alam naman natin, isa pantuta ni Marcos yun. Wala talaga tayong pag-asa. But still, ladies and gentlemen, that's due process. That's the right thing to do. So anong gagawin natin bilang mamamayang Pilipino? Put pressure to these people. If we can rally in front of the ombudsman, let's put pressure. If we can rally in front of the Congress, let's do it. Let's pressure them. Diba? Yun yung sinasabi kanina eh. Kaya panuurin ninyo. Napaka detalyado yung sinasabi ng attorney. And read between the lines. Let's pressure them. Naggawin ang tama. Ayusin. Kung gusto nilang tumagal ang kanilang reputasyon, ayusin nila yung trabaho nila. Paano nila ayusin yan? Let's put pressure. Alam mo, eto, bibigyan ko kayo ng tip. Ilang beses na nangyari sa akin to. Hindi lang isang beses. As a matter of fact, a proof of this is my libel cases. Alam niyo ba kung bakit ito mga politiko na to nagla-libel cases? Aside from they want to disturb me and they want na maglabas ako ng pera, dahil sa nasasaktan sila.
Alam mo, ito mga public official na to, mga pusong mamunyan. Mukha lang silang tapang-tapangan pero pusong mamunyan. Especially pag nakikita nila yung totoong tao ang bumabanat sa kanila. Yung mga OFW bumabanat sa kanila. Nakikita nila yung pressure. Remember, these people needs your vote. So if they're seeing yung mga tao, ganun ng reaction sa kanila, tinan mo nga si Stella Kimbo. Nagtanggal ng Facebook. Pwede naman di siya magtanggal. Bakit siya nagtanggal? Ba't siya nag-deactivate ng Facebook? Tinatamaan nasasaktan. Or, baka may ebidensya siyang na-upload na maaring hugutin mula sa kanyang Facebook account. Kaya, naglinis muna siya ng Facebook. Pero I'm sure, ito yung kwento sa akin ng mga tauhan, ng mga nagdemandang politiko sa akin. Kasi banat ba, masyado silang tinamaan sa sinabi mo? Masyado silang nasaktan. Sabi ko, bakit? Totoo kasi yung sinabi mo. Ganun ba? Sabi ko nga So, mahinang nila lang pala sila. Konting mo lang, bakit di nila ayusin? Yun na nga syempre, lulong sa kapangyarihan Kaya kita ninyo, sino yung mga nagdedemanda sa akin na kunwari tapang-tapangan? Di ba? Sino-sino yung mga yun? Alam mo yung mga hindi, wala sa politika na pag nakakausap ko, nakakakwentuhan ko at pag nalaman nila kung sino-sino yung mga nagdemanda sa akin, nagugulat sila, sino ka ba? Ako rin, sabi ko, hindi ko rin alam kung bakit. Sino ba ako? Hindi, mantakin mo Name it. Kung sino yung sip-sip dyan, name it. Lahat sila nagdemanda sa akin. Kasi nga, bakit to? Hindi ko to kinikwento para magbida-bida Hindi yan ang purpose ko. Bakit ko kinikwento ito? Isang salita lang ako Isang tao lang po ako. Imagine niyo lahat tayo. Ganun ang bati ko sa kanila. Imagine niyo yung impact nun. Hindi naman ibig sabihin dahil magaling lang ako bumanat Hindi. Marami tayo As long as you stick to the truth, that truth will surely hurt. Ulitin ko Pag totoo, masasaktan ka. Hindi mo kailangan gumaling bumanat para masaktan ng mga politiko. Ang kailangan mo lang, katotohanan. Dahil tanungin kita, pag yung asawa mo sinabi kang bad breath, at totoong bad breath ka, di ba masakit? Tama, mali? Pero kung tinawag kang, bayot ka siguro, yari yung asawa mo. Papalupaluin mo na yan. Tama, mali? Kasi hindi ka bayot. Tama? Pero pag sinabihan ka talaga ng masakit, di ba sa awayan? Pagka nag-argument ang dalawang mag-asawa, talaga alam mo naman yung babae, minsan, sorry pasensya na sa mga babae, pero hindi naman lahat. Yung mga babae talagang maguhukay yan, kasi hindi sila makapanakit physically. Kung nananakit ka physically, ay tigil mo yan, mali yan. Pero yung mga babae na nananakit hindi physically, verbally, maguhukay yan na maguhukay ng ikakasakit ng puso mo, at yung ikakasakit ng puso mo ay yung katotohanan sa'yo. So what do I mean? Your words has power. May kapangyarihan ang iyong salita. So anong ibig ko sabihin? Murahin mo ba yung politiko? No, that's not what I mean. Tell it sa kanilang pagbumuka. Sabihin mo ng diretsyo. I-comment nyo sa page nila kasi dati, ang encouragement, sulatan yung mga congressman. Diba? Para makarating sa kanila yung hinaing nyo. Kasi dati wala pa namang social media. Sulatan natin yung congressman natin, ibigay natin. Maaaring hindi nga nila basahin nyo kung gagawin mo ngayon yan. Pero subukan ninyo mag-comment sa mga post nila. Again hindi ko sinabing murahin. Mag-comment and criticize them and tell them managot ka sa ginawa mo. Ipaliwanag mo kung totoo ba ito. Ipaliwanag mo, sumagot ka with evidence. Kasi nga, alam mo, antindi ng banat ni attorney at lahat ng nalalaman nitong mga sundalo na ito. Antindi. Pag pinanood nyo nga yung video kagabi, yung Vox Populi, panoorin nyo sa channel ko, siguradong detalyado, Brad. Details. Hindi ito yung tulad ng akusasyon ni Trillanes na alam mong imbento. Ito, details talaga, meron. Plaka, ginagawa, lalo na nung off the air na kami, yung wala na sa himpapawid yung video, wala nang live. Naku po, ang dami naming nalaman. Kilala ko na yung mga bayarang operator. Kaya pala naman.
Mapapansin mo yan pag ganun-ganon ng ano yan eh. Hindi ko na lang sasabihin nga kung sino. Pag ganun-ganon ng ano, ng prinsipyo. Pag ganun-ganon. Eh, meron kasing ibig sabihin, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo eh. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.